baka kung may Duterte, gusto nilang ilabas yung listahan. Yes. Eh, nilabas yung listahan, Wala. walang insertion na nakapangalan sa Duterte, kaya ayaw nila sanang ilabas yung listahan. Buong 19th Congress Nako. ay nandun. Kaya, Pero Sino lang wala? si Congressman Pulong, nasa 19th Congress, wala siya doon. isang Pero interview si Kong na parang pinalalabas na Duterte aligned siya or Yes. Duterte supporter siya. Sabi DDS daw siya. Ayun. Oo. Anong masasabi niyo doon? Kasi parang sinabi na wala bang Duterte dyan sa mga ine-expose mo or in-expose mo na mga listahan? Actually, yung funny thing is, baka kung may Duterte, gusto nilang ilabas yung listahan. Yes. Eh, nilabas yung listahan, Wala. walang insertion na nakapangalan sa Duterte, kaya ayaw nila sanang ilabas yung listahan. I have a few things to add. Number one, sa 2025 budget per district summary ng DPWH mismo, nandun yung allocable per district. 4 na distrito sa bansa ay 0 ang allocable budget. 2 sa Davao City, 1 sa Davao del Norte, at 1 sa Zamboanga City. Sino ba yung mga nandun? Kasi... Congressman Puro Davao Pulong, Ungab, Bebot Alvarez, at Kimer Olaso, if I'm not Yun. mistaken. At dapat lang ikumpirma ng DPWH, totoo ba ito o hindi. Ayan. Kasi factual naman yan eh. Yes. Pangalawa, sa list of proponents ng insertions, nandiyan din po. At kaya parang ikinalungkot ng ibang mga nag-i-interview na tinanong ako, meron ba si Duterte dyan? Sabi ko, wala. Eh, parang Ito, Kong. hindi yun yung sagot na gusto nilang marinig eh. Pwede mong sagutin o kung ayaw mo sagutin, okay lang. Pero dediretsuhin ko na. Andiyan ba sa listahan si Congressman Romualdez? Halos buong 19th Congress Nako. ay nandun. Kaya, Pero Sino lang wala? si Congressman Pulong, nasa 19th Congress, wala siya doon. Yun. At yung allocable niya, 0. Sa DDS 2025. ka. Ito ba mga sino na to? Ito, So, sino, process ano- of elimination. Oh. Pag hindi niya nabanggit, nandun. Kaya, Sinasabi ko lang naman yung nakalagay sa listahan eh. Baka dahil dito, dapat maglagay na lang sila ng project sa kanila para masabi nila meron. Pero sa 2025 talagang wala. pero kung ang nanay mo nandoon ba sa... Halos lahat na-report naman na ng bilyonaryo. Sa buong bansa, 4 lang ang district congressman na wala. Ito ngayon titingnan natin. Kung magtutugma ngayon, yung hawak nila na dokumento, tsaka dun sa hawak mo. Ngayon, Kong, Kaya eagerly awaiting tayo ano yung officials na sagot. Kasi imposible na makaiwas sila sa tanong na yan. Yes or no lang eh, factual. Yes. At hindi lang ako may kopya nito. Pati PCIJ na Meron na rin. hindi naman DDS ang PCIJ. Di ba? Inilabas ng PCIJ ito. Yes. Alam na to ng very critical pa nga DPWH. yan. Galing nga sa kanila eh. At hindi lang ako yung So nagsabi. bakit di pa nila PCIJ. ilabas? I-verify pa ata. Actually, I-authenticate pa ata. Sincerely, naawa ko kay Secretary Vince Dizon. Kasi Huwag ka maawa dun, sir. naiipit siya. Bakit siya nagpapaipit? Hindi naman siya pwede magsinungaling. Kaya kung napansin nyo, mula nung namatay si Yumaong Yusek Cabral, hindi na siya nagpa-presscon. Yes. Tsaka napapansin ko kung parang yung usapan, pagka papunta na doon, idinadivert niya eh. Medyo, parang makaiwas lang ba? Pero So again, Kong, maawa naman tayo sa kanya. Ayan, pwede. Buti na nga ito si So Kong, maawa maaway pa tayo eh. sa kanya na manahimik na lang siya. Parang wala siyang alam. Ganun ba? Yung sinasabi natin eh. so Kong, ito, yung kay Yusek Cabral, kasi isa pa sa issue na sinasabi nila, illegal daw yung pag-acquire mo ng mga documents na meron ka from Yusek Cabral. May mga CCTV footages naman na mukhang hindi naman kayo nag-aaway o hindi naman mainit yung inyong pag-uusap. Totoo ba na pinwersa mo sila at nasugatan mo pa nga daw? Nakikipag-agawang ka raw ng dokumento sa kanila? Ikaw lang po nabanggit na yung CCTV footage na inilabas nila, nagpapakita naman na, una, hawak ko yung dokumento, kaya authentic yung dokumento. At pinag-uusapan namin as we were walking through the hallway ng maayos naman. At hindi lang yun, 3.5 buwan ang lumipas mula noon at ng kanyang death na wala naman din siyang sinabi. By the way, November ko pa sinasabi sa publiko na meron akong kopya nitong datos at at the time, hindi lang pinag-interesan ng iba,
ang sinasabi ko tungkol dito. Pero there was all this time for the DPWH to raise an issue with my possession of the documents, and only when I was challenging them to release it, did they then go and say that. And I think the public can see naman na mali naman na ang focus nila ay ang possession ko ng documents instead of them answering bakit hindi nila inilalabas ito. At hindi lang naman po ako kasi ang may kopya nito, pati ang iba may kopya nito. At ang nangyayari lang ay iniiwasan lang nila ang essential question, bakit hindi nila inilalabas ito. Kaya pala may interview si Ombudsman Boying Remulla na parang pinipitik ka niya dun eh. Na kapag may iba daw na tao naglabas ng Cabral Files at sabihin daw na peke daw yun sa kanila, ay kalokohan daw yun. Parang kalokohan. Parang pinapalabas niya na ang pinaka-original files ni Cabral ay nasa kanya at yung mga nasa iba ay peke. Maganda kung tayo, kasama ng Ombudsman at ng DPWH, lahat mag-live. Ilabas namin ang mga listahan natin. Magko-compare-compare tayo. Baka naman yung kopya ng DPWH pareho sa kopya ko. Tignan natin. Ilabas natin lahat. Paawa ka naman kay Secretary Dizon. Sabi mo nga. Yun nga, yung mabalik tayo dyan kay Sec Vince. Kasi may interview ka na sabi mo, nag-uusap kayo. Pero nung naglabas ka na ng mga document, biglang sabi niya na hindi parang hindi pa authenticated, hindi pa okay yan. Actually, May email nakakatuwa kang yung sagot niya kasi ang sinabi niya, hindi pa authenticated dahil hindi pa niya nakita. Oo, yun. Tama. Kasi nasa Paris siya noon eh. Kaya hindi niya nakita kasi nasa Pero Paris ang siya. sabi mo doon, meron kayong pag-uusap and may mga nakarinig. May email Tama, exchanges kayo, di ba? May nainilabas ka. Pagkatapos ng September 4, nag-meeting pa kami. And then after that, may iba kaming mga conversations. And then, in-email ko sa kanya yung in-upload ko sa Facebook noong October 1. Okay. Tapos, sumagot naman siya kasama ng ibang attachment through his office. Kaya ko nga sinasabi na maawa na lang tayo sa kanya. Kasi, Ibig sabihin nakita niya kasi sumagot siya. alam naman natin na alam niya na totoo ang files na ito. Kasi ang PCIG na nga nag-upload din ito eh. Kaya hindi na lang siya siguro mag-comment tungkol dito Kung pa. ang nangyayari kasi dito, parang nagkakaroon ng laglagan. Opo, pero actually, between us, sadya ko pong hinahayaan sila na Okay. magsalita kasi let them weave together their own narratives. Yes. Kasi marami din mga inconsistencies. Una, sinabi ni Yusek Claire, let DPWH answer. Tapos sabi ng DPWH, hindi pa namin ma-authenticate dahil hindi pa namin nakita. Tapos sinabi nila, ibinigay na namin sa ombudsman. Tapos sinabi naman ni Assistant Ombudsman na mahalaga ito dahil maraming leads at bigyan nyo lang kami ng oras para i-authenticate ito at gagawin daw nila in private para hindi mag-fuel ng public speculation. Pero importante daw. Yan ang sinabi niya sa ANC this week. Pero since then, there have been other statements saying na walang katibayan siya kasi wala na daw si Yusek Cabral. Pero hinayaan natin sila na magbigay ng kanilang mga statements at ang lumalabas nga, marami pong mga inconsistencies. Pero lastly, I would like to actually commend and thank ang aking kasamahan si Congressman Terry Redon dahil kaninang umaga, sinabi niya na dapat isupila ng Kongreso yung mga Cabral files. Ayan. So parang sumang-ayon na rin pala si Congressman Redon na mahalaga na makuha ng Kongreso ang kopyang ito at sana pag nasa Kongreso na, pwede nang ilabas ng Kongreso sa publiko. Kasi ang sinabi niya, dapat hindi lang ang ombudsman na meron, dapat pati Kongreso. Yes. Kaya baka si Congressman Redon ang maglalabas na ng Cabral files. Nako,